Sagani. Sagani, ito pala si Ginoong Simon. Ako hindi nakapunta sa naglalawigan sapagkat ito ay mahirap at hindi makabili ng mga alas. Hindi sa hindi naman kayang bumili ng mga lahat. Dahil sapagkat hindi naman ito kinakailangan. Ako'y pagpapasensya niyo at sinabi ko na lamang na dukhangin ng lalawigan sapagkat ang mga pare na simbahan ay Pilipino. Sinabi ni Padre Camora na ay dahil tamad ang mga Pilipino ay dahil palainom sila ng tubig at cerveza. Sabihin ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, ay marahil mawawalaan sa ninyo ng mga usap-usapan. Lumuluhod sa alak at sa sorbesa na pumapatay ng apoy. At ako'y magpapaalam na at marami pa kong gagawin sa ito. Ipinapatawag ka po ni Padre Florentino. Magpapaalam mo na ako kapag ako pinapatawag na ng Padre. Mag-iingat ka. Namumulat na ang mga Pilipino at may mga bayarin pa tayong kinakailangan bayaran. Sayang, at di mo nakita ang mga dinaanan ng pabor. Huwag kang mag-alala, Kapitan General. Ngunit kung walang mga lamag, wala akong interes sa mga ganyan. Noong kapanahunan ng mga santo, walang maraming Guardia Civil sapagkat kung may nang-aapi ay hindi mabubuhay ng ganyang katagal ang mga taong iyan. Kung makakawala lamang ang paa ni Haring Bernardo, bibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo. Magpapaalipin at magpapakamatay ako sa kanya dahil siya ang magtatanggol sa atin labang sa mga Guardia Civil. Reglado yung Ginoong Simon. Pupunta kami sa Tiano upang makita ang iyong mga alahas. Pupunta rin ako. Kailangan ko ng relo, ngunit napakarami kong inaasikaso. Kung maikukuha mo ako ng isa, Kapitan Basilio. Huwag kang mag-alala, Padre. Tumuloy na sa bahay ni Kapitan Tiago si Basilio at nakipamalita kay Kapitan Tiago. Wala ba kayong magandang maibabalita sa akin? Nawawalan na ako ng gana sa aking mga naririnig. May balita ba kayo tungkol sa sapang? Ginoong Simon, ngunit anong ginagawa niya sa libingan ng aking ina? Ay, may tutulong po ba ako sa Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Ngayon pong magugunita, sa mismong court din tayo nagtagpo. 13 taon nang nakakaraan. Ngayon po ang nagandog sa akin ng pakikiramay. Kung hindi ako nagkakamali, dahil si Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra, sa pagkakaalam ng lahat, ay patay na. Isang nakakamatay na lihim ang inilakan. Isang lihim na maaari mo itapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari itong masuwi sa aking kamay? Iba ang pagkakilala ko sa inyong Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mo sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang pagkakabunyag at sisira sa plano ko. Sa plano ko ng paghihigante, sa plano kong matagal ko ng pinaghandaan. Ginoong Simon, noong kayo yung natulang Pilipustero at dahil doon kayo napakulong, muli ba ninyo ito hayang mangyari? Walang ibang nakakala nito maliban sa ating dalawa. At kung mawala ka sa aking landas, manatili itong isang lihim. Madali palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat nito. Kung ba yun, ay nagkamali pala ako ng pagkakilala sa inyo. Kung ako'y naparito, may 13 taon na nakaraan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga papangapi. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpalipin, hindi pinakikinggan. Sa pagkakamali, hindi kailan ito magiging wikang pambansa. Anin natin ang wikang ito. Itago lamang na huwad ang wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Hindi, Ginoong Simon. Mali ang inyong iniisip. Simula pa lamang, akin na nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabataan naghahangad na itatag ang akademya
Ilang beses ko na rin tinangkang ang lapitan si Makaraig. Puso sagani upang ihayag sa inyo ang mga pagkakamali ng inyong binabalak. Ngunit alam kong hindi kayo makikinig at inyo na lamang isipin na ako'y nasisiraan ng bait. Ngunit naririto na sa akin ang pagkakataon. Hayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam ko ang nakataya dito ay ang katuparan ng aking mga plano. Hayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabihan natin sa katuparan ng aking mga plano laban sa mga mapangapi. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man ay may mga pangarap din. Gusto ko makapagtapos. Gusto ko maging isang ganap na doktor. At anong mapapala mo kapag ikaw ay nakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hayaan ng iyong ina at kapatid na magbulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang labanan? Doon ako ay mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukay ng aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, natala lamang sa tao na magalit sa kanya na saktan. Lumalalim ng galing, umalik ka na sa inyo. Basilio, hindi ko hinihiling na iyong itago ang aking ngayon. Dahil kahit pinayag mo ito'y iyak kung hindi kanila paniniwalaan. Gayon man, kung sakaling mabago ang iyong isip, hanapin mo lamang ako sa aking bahay doon sa may eskolta. Judy, pwede ka na magsimula bukas. Pasko po bukas. Kung gano'n, ibalik mo lamang ang pera ng pinitilang ko sa'yo. Babalik na lang po ako dito bukas. Maligayang Pasko po. Aalis na po ako, Lolo. Maligayang Pasko. Aanhin niya ang isang babaeng walang pera at isang alila. Napakasungit niya, ngunit maganda balang araw ay matutulad din siya sa iba. Ano kasi yung tinuro kahapon? Ang tagal naman kasing walang klase eh. Placido, magbayad ka na ng 3 piso o 4 na piso. May pera ka naman pala eh. Napakaganda naman niya. Sabihin niyo na lamang sa profesor na may sakit ako. Susundan ko na lamang napakagandang binibining niyo. Pirmahan mo ito agad. Ito ay isang protesta sa kahilingan nila Makaraig sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ko ito maaaring pirmahan. Hindi ko maaaring pirmahan ang anumang hindi ko nauunawaan. Wala kang galang! Babayad ka rin sa akin! Di mo alam ang leksyon ano? Tamad! Ang salamin ay anumang makinis sa bagay sa ibabaw na ginawa. Upang makita ang anumang makita ang harap dito. Nahati ito sa dalawa, salaming metal at salaming bubo. Kay bibigyan ng kaputol na kahoy at masasinagan ng larawan ng mga bagay na ilalagay sa harap. Saang bahagi mo ilalagay ang bawat isa? Marahil sa bandang itaas. Ang layo ng sagot mo! Ang salaming kamagong kasama ng salaming kahoy. Ikaw, Placido, hindi kita tinatanong, ngunit ibig mo sagipin ang iba. Tumayo ka, ikaw ang sumagot sa aking mga katanungan. Mas mainam ang tawag sa iyo na Placidong Bulong. 15 araw na liban, isa pa at magbabakasyon ka na. Ngunit 4 na araw pa lang akong libat. Sa tuwing liliban ka ng 1 araw, 5 katumbas. Ilan ba ang 5 makalima? 25 po. 3 beses pa lamang kitang nahuli. Ilan ang 3 5? 15 po. Kapag lumiban ka pa ng isa, ay mamarkahan pa kita ng isang guhit dahil di mo alam ang leksyon ngayon. Alisin niyo na lahat ang marka ko sa araw na ito.
At bakit? Hindi ko po maisip kung paano ang wala rito ay makapag-uulat ng leksyon. Hindi ba pwedeng liban sa klase pero alam mo ang leksyon? Sige, ilagay mo na lahat ng guhit na gusto mo. Di na ako makatiis. Kamusta ang iyong amain? Ayos naman po ang kanyang kalagayan. Ganoon ba? Naparito ho ako upang makiusap po sa inyo na mamamagitan sa aming panig. Kung sakaling sumangguni sa inyo si Don Custodio, kayo po ay lubos na pinagkakatiwalaan. Hindi ko nais makilahok sa ganyang usapin. Oo, mahal ko ang lupang sinilangan at naghahangad ng pangunlad nito. Ngunit masilan na aking kalagayan, marami akong mga ari-arian. Kailangan ko iba yung pag-iingatan. Di po namin hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Kahit na limitado ang aking nalalaman ukol sa mga batas na ngunit sinusigurado ko ho na hindi po masamang makiisa sa mga hikan. Iisa lamang ang aming layunin, magkaiba lamang ang aming paraan. Ako'y napahanga sa iyong mga salita, ngunit ako'y intindihin mo, hindi ko babaguhin ang aking mga salita. Santabi mo na lang ang akbang na iyan, sabagkat yan ay sadyang mapanganib. Ang may papayo ko ay pabayaan mo na ang gumawa ang pamahalaan. Tay, pagpaumanin niyo ang aking sasabihin, ngunit hindi ko na kaya ang aking nararamdaman. Gusto ko nang itigil ang aking pag-aaral. Kung sa aking pagkakalam, gusto mong maging abogado. Sa anong kadahilanan mo gusto pumigil sa iyong pag-aaral? Patuloy mo muna yung pag-aaral. Malaya kang gawin ang anumang gusto mong gawin para sa iyong puso. Isayos na. Klaseng salita yan. Kay pangit na kayo ng salita. Kaya nga, hindi na ito na. Makalat ng lason sa kanyang katawan, bari niya ito'y kamatay. Maaari ba kitang makausap? Nagprasa ka sa akin. Sabihin natin kung ano dapat para sa akin. Napakahirap. Magandang hapon, Padre Camora. Ba't nito ako tinatawag? Magandang hapon, Judy. Sundan mo ko. Meron ako sasabihin sa'yo. Pero kailangan na po ako ng aking ama. Kailangan na po ako ng Iyong ama, pero mas importante itong sasabihin ko sa'yo. Pasensya ka na po. Kailangan ko na po talagang umuwi.
Ano bang baboy mo? Gusto ko nang pumunta ng Europa. Tutulungan ko na lamang ang aking ama.